O ito mga kabunyog mga kababayan, ayon na mismo ito ayon na mismo kay retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. Yun, magaling na justice yan constitutional law expert, legal expert. Ayon sa kanya sa interview ng DZMM, pinanood ko yung buong interview Ha? Tinanong siya tungkol kay Marcoleta. Pwede bang kasuhan si Marcoleta? Pwede ba siyang matanggal sa pwesto? Ang sagot mismo ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, pwede. Ha? Pwede. Pwede siyang kasuhan. Ha? Ano ang pwedeng ikaso sa kanya? Disloyalty to the Republic. Mabigat na kaso yan. Imaginin nyo naman yan mga kabunyog, mga kababayan. Disloyalty. Ibig sabihin, hindi ka loyal sa Republika ng Pilipinas. Ha? Disloyalty. Ang malala niyan, senador ka pa naman, tapos ganyan ang ikakaso sa'yo. Nakakaano naman yan. Ha? Disloyalty to the Republic. Hindi kasi siya pwedeng kasuhan ng treason kasi wala tayo sa panahon ng giyera. Kung nasa panahon tayo ng giyera, may kaaway tayong bansa, mayroon tayong digmaan sa isang bansa, tapos kumampi siya doon sa bansa na yun, treason yun. Ito kasi, nasa peacetime tayo Wala naman tayong giyera. Kahit may tensyon tayo sa China, wala namang formal declaration of war. Kaya kung kumakampi siya sa China, hindi mo pwedeng kasuhan ng treason. Based yan sa definition ng treason sa revised penal code. Ang treason sa panahon ng war, sa panahon ng giyera, tapos kumampi ka doon sa bansang kalaban natin sa giyera, treason yun. Pero pag walang giyera, walang treason. So ngayon, ano itong ibig sabihin ng disloyalty to the Republic? Ay pag sumumpa ka, actually lahat naman ng opisyal ng gobyerno, lahat ng opisyal ng gobyerno, lahat ng empleyado ng gobyerno, ang susumpaan mo, magiging loyal ka sa konstitusyon, magiging loyal ka sa Republika ng Pilipinas. Itataguyod mo ang mga batas nito. Yan yung i-uphold mo ang konstitusyon. Yan yung mga pinapanumpaan, lalo na senador ka ng Pilipinas. Mga kabunyog, mga kababayan, ito ipaliwanag ko ito sa inyo. Alam nyo ba na pagdating sa senador, pagdating sa kongresista, pagdating sa presidente ng Pilipinas, pagdating sa vice-presidente ng Pilipinas, pagdating sa mga justices ng Korte Suprema, pagdating sa mga commissioners ng mga constitutional commissions tulad ng COMELEC, COA, at saka civil service, pati ang ombudsman. Alam nyo ba na dyan, hindi ka pwedeng ma-appoint dyan kung hindi ka natural born Filipino citizen? Kailangan mo natural born. Hindi pwedeng simple lang na Filipino citizen. Hindi pwedeng simpleng Filipino citizen lang. Kailangan natural born Filipino citizen. Kung naturalized Filipino citizen ka, ibig sabihin, naging Filipino citizen ka by naturalization, hindi ka pwedeng maging senador, hindi ka pwedeng maging kongresista, hindi ka pwedeng maging presidente ng Pilipinas, hindi ka pwedeng maging vice-presidente, justices ng Korte Suprema, commissioners ng COMELEC at ombudsman. Bakit? Imaginein mo naman, gagawa ka ng mga batas tapos hindi ka naman natural born. Kaya ang requirement, natural born. Mga kabunyog, mga kababayan, sa ibang posisyon pwede ang naturalized. Ang requirement lang, you must be a Filipino citizen. Pwede yun. Kung mga mayor lang ng isang bayan, pwede yun. O kaya kung maa-appoint ka lang na direktor ng DPWH, pwede na, you must be a Filipino citizen. Pero kapag magiging kongresista ka, senador, presidente, vice-presidente, justices ng Korte Suprema, hindi pwede, kailangan natural born. Bakit kailangan natural born? Kasi dapat ang loyalty mo sa Republika ng Pilipinas, dapat ang loyalty mo sa konstitusyon ay hindi questionable at hindi maki-question. Pag questionable ang loyalty mo sa konstitusyon at sa Republika ng Pilipinas,
Hindi ka pwedeng magsenador, hindi ka pwedeng magkongresista. Kaya ang requirement, natural born. Natural born. Hindi Filipino citizen. Kasi kung must be a Filipino citizen, hindi. Sa ibang pwesto, oo. Pero senador ka, natural born. Bakit kailangan natural born? Kasi ipaglalaban mo ang Republika ng Pilipinas. Magiging loyal ka sa konstitusyon, magiging loyal ka sa ating republika. Yun. Pagka naging disloyalty to the republic, ibig sabihin, hindi ka matapat sa Republika ng Pilipinas. Ano ang sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio? Ay nakalagay sa konstitusyon natin kung ano ang ating national territory. Nakalagay sa ating konstitusyon, what comprises the national territory of the Republic of the Philippines? Nakalagay yan. Tapos ngayon, hindi ko gawa-gawa yan mga kabunyo. Hindi gawa-gawa yan. Ito, tingnan nyo Antonio Carpio, Lead Convenor Isang Bayan Coalition, DZMM. Tingnan nyo yung caption sa baba. Marcoleta may face ethics complaint over West Philippine Sea remark. 11 February 2026. Pinanood ko yung buong interview na yan. Ano daw bang ethics complaint ang pwede? Disloyalty to the Republic. Yun. Yan Marcoleta may face ethics complaint over West Philippine Sea remark. Ano to senador ka, tapos sasabihin mo na pwedeng i-give up ang Kalayaan Island Group? Medyo ibang klase yan, mga kabunyog, mga kababayan. Bakit kailangan marami akong nababasa, dapat na kasi dyan, attorney, i-impeach na yan. Mga kabunyog, hindi naman pwedeng i-impeach ang senador. Ang senador ay hindi kasama sa mga i-impeach na opisyal. Ang kongresista hindi rin pwede. Ang mga pwede lang sa impeachment ay presidente, vice-presidente, justices ng Korte Suprema, commissioners ng mga constitutional commissions tulad ng COMELEC, COA, ombudsman. Yan lang yung mga impeachable officials. Kaya kung tatanggalin mo yung mga impeachable officials, impeachment ang paraan. Pero kung congressman lang at saka senador, hindi kailangang impeachment. Ano ang pwedeng gawin? Ethics. Filean mo ng ethics complaint. Sa ethics complaint, kung medyo magaan ang kaso, suspension, tulad nung kay Barsaga. Pero kung mabigat ang kaso, tulad ni Arnie Tevez, di ba, in-expel yun. In-expel. Ito bang kay Marcoleta, mabigat ba ito? Mabigat ito. Kaya lang, syempre, ang magdidesisyon kasi dyan, kung i-expel yan, ang magdidesisyon yan ay mga senador din. Senador din. Pero, pwede yan, para dalawa na yung file ng ethics complaint na i-expel. Si Bato de la Rosa dahil laging absent, nagtatago, tapos si Marcoleta. Yun, para mawala na yung mga mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.